na natabunan ng tone-toneladang buhangin sa Quezon City. Iba pang malalagim na aksidente sa truck. Huli sa CCTV. Magandang hapon mga igan. Ako naman Arnold Clavio, hindi ka biktima, maging alisto. Sa datos ng MMDA noong taong 2012, mula Enero hanggang Abril, 37 sa 200 nakamamatay na aksidente sa kalsada na kanilang naitala ay dulot ng mga dambuhalang truck. Pangalawa mga ito sa may pinakamaraming naitalang fatal accident sa Metro Manila. Tulad na lamang na aksidenteng ito na inyong matutunghayan, isang ginang nahagip na isang rumaragasang truck. Ang malagim na trahedya, kuwang-kuwa sa CCTV. Yung biktima, patawid kasi sa pedestrian eh. So yung mixer naman, actually naka-stop siya. Ito yung mixer. Ito yung mixer papunta ng Buting. Kung makita nyo talagang stop na po ito, naka-red light na po tayo. Since ito yung mga sasakyan going door, papuntang Pasig, medyo nakaharang pa dito. At ito actually, mayroon pang taxi. So ito yung babae, papatawid na ng pedestrian. Sige John, yan mo. Yan, patawid na ng pedestrian yung babae. Dire-diretso lang siya. Yung humabol ngayon. Humabol ngayon yung mixer. Papunta din doon sa Buting. Mabilis na rumesponde ang Bantay Bayan ng Barangay East Rembo para sagipin ang naghihingalong ginang. Pagdating po namin sa area po, nakadapa po siya. Nakadapa po yung biktima. Bali, nasikaso na po namin yung area, pati yung biktima po. Ang mga nakasaksi sa trahedya, mismo mga kaibigan pa ng biktima. Yun, nung pagdating namin sa kanto ng Buting, may napansin kaming dumaang mixer papunta ng Buting sa San Joaquin. Ngayon, paglampas nun, nakita namin may babaeng hindi naman nakahiga, kundi parang siyang nakatagilid. Ngayon, pagpunta namin doon, si Ate Nimpa. Ngayon, sabi ko, ate, anong nangyari sa'yo? Nasagasaan ako, nagulungan ako ng truck. Sabi niya gano'n. Diyos ko, siyempre, nalalambot na may tuhod ko. Takot na takot akong hindi ko maintindihan. May punit na yung kanyang short na meron ng parang dugo. At saka nilalabasan na rin siya ng dugo sa ilong, saka sa bibig. Pagdating ng ambulansya, mabilis na isinugod sa ospital si Nimpa. Muntik nang makatakas ang driver ng truck. Pero dahil sa pagiging alisto ng mga traffic enforcer sa lugar, mabilis na nahabol at nasa kote ang suspect. Yung driver ng truck, attemptedly, gusto niya pang tumakbo eh. And nagkaroon ng brief chase, mabuti, mayroon tayong traffic enforcer doon. At agad siyang napigilang makatakas. Dinerecho sa Makati Traffic Unit ang driver ng truck na kinilalang si Efren Torrecampo. Ang sabi niya, allegation niya, yung talagang hindi niya daw nakita dahil sobrang taas ng minamanew ng mixer. Napansin ko, nakita ko sa CCTV, talagang possible na hindi napansin ng driver kasi nandito sa gilid niya kanina eh. So, yung babae naman, tiwala naman siya siguro dahil stop yung stoplight natin, naka-red. So, dire-diretso lang ang tawid niya. Kaya talagang hindi napansin ng driver niya. Di rin nagtagal, binawian ng buhay si Nimpa. Kasi malaking kawalan niya doon sa mga apo niya kasi siya nagpapaaral nun eh. Yung tatlong apo. Siya nagpapaaral, siya na nagpalaki doon. Siya ang bumubuhay doon sa tatlong yun. Base doon sa video, maraming nilabang talaga yung truck eh. Pedestrian lane, supposedly dapat hindi siya tumuntong doon as vehicle eh. Para sa taong tumatawid yun. Kung makikita natin yung video. Talaga yung mixer is tumuntong na doon para sa daanan ng tao. Kaya maliwanag na may kasalanan talaga yung mixer. Yung tao, nakikita naman tumawid sa tamang tawid.
Yung kaso na prepare ng ating investigador, yung reckless imprudence resulting to homicide, and at the same time yung abandonment ng one's own victim. Sinagot ng kumpanya ng driver ang lahat ng gastusin sa libing ng biktima. Nakipagkasundo ang pamilya at hindi na sampa ng kaso laban sa driver. Isang trahedyang kumitil ng 5 buhay at nag-iwan ng 13 sugatan matapos araruhin ng isang dump truck ang 4 na sasakyan at mga concrete barrier sa Taytay, Rizal. Ang aksyon at tensyon, kuha sa CCTV. Huling-huli sa CCTV ng munisipyo ng Taytay, Rizal ang pagragasa ng truck at pag-araro sa bawat sasakyan at taong madaanan nito. Una po doon sa bandang taas, isang pajero ata yun. Sunod pa po, dire-diretso siya. Ang bata, nakita namin tumawid. At kitang-kita namin nang siya nasagasaan. Kaya naputo lang ulo ng bata. Tapos isang nakamotor naman, nasagi rin, papasalubong. Sunod, isang jeep naman, buti nahaginan. At kung nagkataon nasalpok yun, ang dami sakay ng jeep. Tapos, isang pulis pa, nasagi pa rin. At tapos, yung barrier, naghagisan. Tapos, bigla ang tinamaan nun, yung pinaka-pader ng Baptist. Kaya doon, natigil na yung bangganin. Dayupi ang harapan ng truck, daipin ang driver na si Enrico Enriquez at ang kanyang asawang si Marilyn na nakaupo rin sa harapan. Pagdating namin sa area is yung bahaging harapan ng truck, kalas-kalas yung mga parte ng mga piyesa ng truck, no? At pangalawa, nakita natin ng sahig, nagkalat po ang mga langis at ang mga windshield ay nakalawit. At ginawa po natin, gumawit po tayo mga equipment, rescue equipment doon sa area para matanggal po yung mga nakalawit at nakasabit na bahagi ng truck para at least ang mga rescuer ay mabilis makapagtrabaho. Unang naialis sa pagkakaipit si Enrico. Una po nating tinanggal yung driver kasi po hindi po natin mahatak yung maalis si Marlene doon sa likod ng truck hanggat hindi natin maalis yung driver. Kaya ang Barangay San Antonio Rescue ay gumamit po ng mga equipment na Holbatro for extrication na para matanggal muna yung lalaking driver. Mahirapan ang naging pagkuha kay Marilyn mula sa pagkakaipit niya sa truck. Ginamitan din po tayo natin ito ng mga gamit na for extrication katulad ng ramjack para bumuka yung ipit niya sa ulo wala sa bahaging taas ng bubong ng truck. Pagkatapos namin makuha si Marlene doon sa pagkaipit niya sa likod ng truck, ginapitan po namin ng CPR agad yung babae hanggang may dala sa ambulansya. Mabilis na isinugod sa ospital si Marilyn pero sa kasamaang palad, hindi na siya umabot pang buhay sa ospital. Hindi na magsasampa ng kaso ang mga kamag-anak ng mga biktima laban sa operator ng truck. Nagkaroon po kasi ng settlement doon, inasikaso po ng operator ng dump truck, yung mga nasaktan, yung mga namatay, yung po mga pamilya, kung ano po yung dapat matanggap na ibigay po nila. Dahil sa nangyari aksidente, nagpatupad ng mga bagong panuntunan ang munisipyo ng Taytay, Rizal. Ito na po yung signages na una rito sa taas. Kaya dito nag-umpisa para pababa na po siya. Kaya meron na po rito. Pabala. Yan po, babala po yan. Kakulangan sa gamit. Isa rin ito sa nakita ng munisipyo na naging dahilan ng mabagal na responde ng kanilang rescue team. Kaya naman, bumili na rin sila ng mga makabagong kagamitan. Pagtanggal sa mga naipit na biktima sa loob ng sasakyan. Ito po yung bagong bili namin na hydraulic. Para pag may mga naiipit na tao sa sasakyan, madali namin mailabas. Ito po, pag naipit po, ito magbubuka. Ito naman magkakat pag naipit din ng mga yero. Natuto na maging handa, sunod. Pero
Mahirap magsagra sa mga aksidente, hindi namin masabi. Pero nakahanda na kami sa mga ganun. Narito ang ilang tips kung paano magiging alisto kung kayo ay makasaksi ng ganitong trahedya. Safety procedure natin, una sa lahat, tumawag ka sa emergency hotline, nandiyan ang ba yung 117? Kasi ang 117, nandiyan po lahat ng emergency. Tingnan mo muna kung anong dapat mong gawin kung makakatulong ka. Kausapin mo ang pasyente kung saan nakatira at ilista mo at tumawag ka sa kanyang kamag-anak. Tiga-ambulansya po, sila mo gagawa. Kaya umari lang nga, i-secure mo yung area, lagyan mo ng yellow lane, huwag kayo magpalapit, kaya mo siyang maaray dyan. Tapos, ilagay yung yellow, control ka, iwasan mo rin makalapit sa ibang tao, at meron naman darating dyan. Pag ganyan mga aksidente, naipit ang pasyente, maaari po nga may mga bahagi po ng parte ng katawan, katulad na po halimbawa sa may leeg, po ay sensitibo yung bandang leeg natin. Either na kala mo na kayo ko, pero meron palang bali sa kanyang leeg. Maaaring kamatay niya o may palalasa, paralisa sa kanyang katawan. Susunod sa alisto, ang kargang buhangin nito. Mabilis na tumapos sa bahay ni na JR kung saan naroon ang kanyang mag-ina. Mag-awal mo.